I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? I'll buy Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place Tiki-rific. Contact us now. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Alright, maugmang buhay sa Gabos at sa lahat syempre ng nakaantabay ngayong umaga dito pa rin sa ating programa na kung saan ay nako, ang dami naman natin pag-uusapan mga makabuluhan, di ba? May mga sense na usapan dito lamang po 'yan sa Usap Tayo. At syempre po, ngayon ay araw ng Biyernes. Aba, ika-24 na pala ng Enero. Taong kasalukuyan sa ang oras natin ay ganap ng alas 8:31 kaagad ng pagkaumaga. Pero may mga bisita po tayo ngayong araw. Pero bago yan, magpasalamat po muna tayo sa ating mga sponsor sa pangunguna ni Huban Aspirant Mayor Rohel Botox Fulieros at syempre ng Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading and Construction Supply, My Cafe, My's Hotel and Resort, the Lewis College, the Oragon Movers Transport and Logistics, Tiki Blinders, Curtains and Window Blinds. Let's make your place Tiki-rific. At syempre ang Parents Against Vape, ACE Aesthetic and Wellness Services. For inquiries, please call 0920-509-9183. At hatid din sa atin ng 100-fold print shop. Hatid din sa atin ng Kapitan ng Barangay Lahong Huban, walang iba kundi si Honorable Maypura Fulieros. At syempre ni Attorney Gerson Fulieros Carino, Municipal Councilor ng Bayan ng Huban. At syempre salamat din po kay Governor Edwin Bubuyamor, City Mayor Esther Amor, First District Honorable Dat Escudero, Second District Congressman Manuel Wubu Fortes at syempre kay Municipal Vice Mayor ng Irosin, Christian Lim. Hatid po din sa atin. Maraming salamat kay Huban Aspirants at Mayor
Rohel Botox Fulyeros, Vice Mayor Felipe Guasa, Councilor Attorney Gerson Fulyeros Carino, Kap Totot Habuk, Pupu Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Ninita Desdir, Nars Bao Florida, Russell Balesa at Councilor Roy Balbidina. Yan, thank you so much! At syempre, oo, nandito na rin lang naman tayo. I-welcome natin. Excited na po akong ipakilala sa inyo. Walang iba, fresh from the Senate hearing. Diba? Walang iba ang ating suki at talaga namang sinusuportahan natin ng buong buo mula noon hanggang ngayon. Unahin po muna natin ang ating, syempre, siya po yung ngayon Sorsogon Chapter Parents Against Vape President, Ma'am Meli Alerta. Yan. Hi, Ma'am Meli. Bati ka po muna. Hello po, Ma'am Jo. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Okay po. Ay, sorry. Oh, sige, pakiulit po. Sorry naman po. Oo, mahina po, hindi po na sorry po. Okay. Ma'am Meli Alerta. Oo. Ma'am, pwede mo pong ulit. Sige po. Sorry po talaga. Good morning po sa lahat. Binabati ko po ang aming barangay saka sa lahat na nanonood po at nakikinig sa aming istasyon ng Botox Online. Okay. And syempre, walang iba ang ating project coordinator ng Parents Against Vape, Sir Judy De Los Reyes. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay at first time kong makasama dito sa interview sa Botox News. Maraming salamat and welcome to us. Alright, so ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon? Wala namang syempre, oo, talagang na-overwhelm pa po sila. Isang pagkakataon po kasi, isang napakagandang pagkakataon po kasi ang makasama ka mismo, di ba? At makipag-usap, sumama sa diskusyon, talakayan. Ano nga ba yung nangyari sa Senate hearing with Ma'am Pia Cayetano? Wow! Ibang level. Sir Judy, baka naman meron kang maaaring i-share. Opo, no. Unang-una, ang Parents Against Vape po, kasama ang Youth Against Vape, ay mapalad po na inimbitahan ni Senator Pia Cayetano to participate during the Blue Ribbon Committee hearing. So, yung kabuuang konteksto po ng Blue Ribbon Committee hearing ay umikot po doon sa pagtanggap ng Philippines ng Dirty Ashtray Award last year. So, itong Dirty Ashtray Award na to ay isang negatibong pagkilala sa mga bansa na mababa or less ang commitment sa tobacco control. At sa ikalimang pagkakataon ay natanggap ito ng Pilipinas. At kasunod nito karugtong nito ay yung mga kritisismo na natanggap ng maging batas ang vape law o yung RA 11900 So sa ikalimang pagkakataon natanggap natin ito at bahaging nadismaya talaga si Senator Pia. That's why she called for a committee hearing sa Senate and ito po ay ikatlo na yung participation po namin ay ikatlong committee hearing na po na ginawa niya. And doon po marami rin tayong naibahagi. Of course, ni-raise natin yung usapin ng sin tax sapagkat mayroong movement sa Congress, mayroong proposed House bill sa Congress na magkaroon ng moratorium sa sin tax or pansamantalang ihinto yung pagtaas ng tobacco tax natin kasi alam naman po natin ang sin tax it's a health tax revenue na nakukuha ng pamahalaan sa alcohol, sa tobacco. So, isa ito sa mga pinag-usapan dahil ang purpose daw kaya gusto nilang ibaba itong sin tax na to ay para mabigyan din ng solusyon yung laganap ng illegal na pagbebenta ng sigarilyo in which kami mga advocates hindi namin pinapaboran. So, ito yung ilan sa mga napag-usapan during the Senate Blue Ribbon Committee. And of course, bilang kami mga first timer kasama si Ate Meli, nagpakilala na rin ang Parents Against Vape and Youth Against Vape upang makita rin ng ating mga agencies na may mga ganitong CSO na vigilant para talagang bantayan yung implementation ng ating mga batas ng ating mga polisiya.
Okay, alright. So talaga naman kung hindi nga kayo nag-ingay hindi naman namin malalaman na meron palang ganito na yung syntax mismo. Akala naman kasi namin yung syntax, tuloy-tuloy na, di ba? Maaaprubahan na siya kasi papataasin natin yung taxes yung natin nito is mas madali natin makakakolekta ng at malaking ambag siya kumbaga sa ating mga projects kasi ang mga Pinoy, aminin naman natin hindi, kahit taasan mo yung presyo niyan, bibili at bibili sila. O kaya nga yung ginagawa sana ng ibang ng ating mga mambabatas, ng ating mga senador din na gumawa ng isang makabuluhang proyekto, ng isang panukala para at least makatulong ka na sa mga mamamayan mo and at the same time pati na rin sa collection, kumbaga mga projects makakagawa. Pero ito nga may mga humaharang, hindi ko maintindihan. So Ate Meli, nung pumunta ka sa Senado, talaga naman, ay, so blessed. Nung pumunta ka sa Senado at nirepresent mo yung Sorsogon. So, ano na ba yung na-experience mo doon at paano mo siya nirepresent? Nung time po as a first timer makarating po ng Senate, isa pong malaking pagpupugay pati sa aking bayan na makadaupang palad po si Senator Pia Cayetano at aware po siya na may mga mga advocates na katulad namin at in fairness talaga pong hinahanap niya po talaga kami. So sa madaling salita po, pinagpapasalamat po ko sa kanang aming mga kasamahan na si Senator Pia po talaga is nagpupush talaga po siya na ano ba talaga ang nasa ground. So para po maging aware siya na meron pala talagang problema. Ganun po. Saka bilang first timer po makarating ng Senado, sobrang bongga ang lola mo. Oo nga. Nakikinig ako sa Senate. Oo. Tapos yung na-experience nyo talaga bang 'di ba yung habang nakikipag-usap kayo, sinasabi nyo yung eto yung dapat, ganitong dapat. Nakita nyo ba talaga na from the bottom, 'di ba? Nagtatanong sila. So, how does it feel na binigyan tayo ng importansya sa Senado, ha? Oo, Sir Judy. Oo. Actually, malaking karangalan din yun for Parents Against Vape. Kasi, ayun, gaya ng binanggit ni Ate Meli, ito ay ni-request talaga ni Senator Pia. No? And yung opportunity na yun for us ay hindi lang ma-present yung advocacy namin, kundi para ipakita talaga na importanteng ini-enforce natin ang ating mga policies. Kasi doon po, during the Senate hearing, we were able to at least share our initial findings sa mga nagawa namin mga focus group discussions with young people in select areas in Quezon City, wherein itong mga kabataan na ito ay nakaka-access sa mga vape products na hindi pinapayagan ng batas, no? Oo. At nalaman natin kung gaano kahalaga na dapat talaga instead na ibaba yung buwis nung same tax, dapat mas lalo siyang taasan para hindi maging price accessible ang mga ganitong we call it deadly products because last year alam naman natin na mayroong isang 22 years old na documented na namatay sa E-Valley and ayaw natin na maulit yun, no? Ayaw natin na makarinig tayo ng mga ganong balita. Kaya nung kami ay nasa Senate hearing, talagang sinamantala namin yung pagkakataon to say our piece, to tell our message to our senators. In fact, nasundan yon ng another Senate hearing ulit ng Committee on Ways and Means and we were able to again share our position, no? And ang patuloy na panawagan ng PAV katulong sina Ate Meli sa community ay magkaroon talaga ng pag-amyenda sa ating vape law. Yun talaga kailangan maibalik sa 21 yung access, maging 2 ang flavors, maibigay sa FDA ang regulation. And of course, yung patuloy namin panawagan na taasan ang buwis, kailangan ka-level siya ng mga cigarettes. Kasi sa ngayon ang mga vape products ay mababa ang nakokolektang
tax. Kaya yun din yung patuloy rin namin na ipinapanawagan. At kasama rin dito yung mga kaibigan natin ng mga civil society organizations, no? Lalo na ang Syntax Coalition na very very vocal po sa sa issue na ito. Okay, so marami pa po tayong dapat pag-usapan. Katulad ng na lang ha. Halimbawa lang na naamyamdahan na yung yung ating mga pinapanukala, yung syntax na dapat madagdagan yung buwis. Okay po. So, paano kaya pag halimbawang naamyandahan na nadagdagan na yung buwis, hindi mabawasan, dapat tumaas pa nga okay? Magkaroon kaya ng ngipin ang ating batas para maipatupad ito. Pero bago mo yan sagutin, magbabalik po ang Usap Tayo! I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yan yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? Albay Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place tiki-rific. Contact us now. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer.
ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Alright, nagbabalik po tayong muli dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. Siyempre, kasama pa rin ang Parents Against Vape. Ayan, yung ating mga panauhi na talaga namang fresh na fresh. Yan. Okay po, doon po sa aking katanungan na kung sakali pong maamyandahan na ang batas na isinusulong. Pero na isinusulong po natin ngayon sa Senado kasama syempre ang mga advocates, ang mga lumalaban, yung lalo-lalo na itong ating Parents Against Vape at Youth Against Vape. Ang dami na natin, 'di ba? Iba-ibang chapter. So kung maamyamdahan sa kasakali, ano ba yung assurance ng ating mga ng ating mga kinauukulan na magkakaroon ng ngipin itong batas na ito? Okay. Of course, no, doon po sa nung panahon po ni former President Duterte ay hindi naman po laganap ang mga vape shops, no, ang mga produkto na ito sa market, no. Dahil na rin talaga the former president is a strong advocate for smoke-free and vape-free advocacy. If ever po no na maamyendahan, no, magkaroon ng pagbabago doon sa RA 11900, of course, ang in-expect po natin diyan ay hindi na po magkakaroon ng access ang mga kabataan sa mga products na ito. Mas magiging mahigpit na yung implementation ng batas, no, yung enforcement, no. Kasi sa ngayon ang pinapayagan ng batas ay 18 years old. And in fact, on my personal observation, after po mag-lapse ng vape law in 2022, parang mga kabuti itong mga vape shop na ito na nagsulputan, no. And it was also emphasized then during the Senate hearing on Committee on Ways and Means, no, na yung talaga yung ang tawag nga po nila ay yung tawag nila dun sa batas ay parang vape liberalism law, no, kasi nga no, ito yung nag-trigger ng pagtaas ng paggamit ng mga kabataan sa vape. So kung mababago ang batas, of course, mawawalan sila ng access. Mababalik yung regulatory sa FDA dahil kung sinasabi ng tobacco industry na ito ay health product, dapat dumadaan to sa Food and Drug Administration. Hindi siya consumer product, no? Kasi kung ano man yung, 'di ba, usually kung ano man yung pinapasok natin sa katawan natin, dumadaan yan sa pagsusuri ng FDA. Lipstick nga lang FDA approved, di ba? So, what more pa itong vape na hinihipak ng mga users, no? So dapat talaga maibalik to. Though nirecognize na rin naman ng Korte Suprema na ang FDA talaga ang dapat na nangangasiwa rito. So yun, no, I think malaking bagay yun, lalo na ngayon ang mga senador nakikita rin naman talaga nila, no, na naging masama yung epekto, no, nung mga vape na to dahil pabata yung ating mga users, no. And kami sa position namin sa Parents Against Vape, Youth Against Vape, and isama ko ng network namin na yung Global Youth for Tobacco Control. Okay. Malinaw sa amin na itong mga tobacco companies na ito ay tinatarget nila ang mga kabataan because ito yung kanilang replacement market, no. So kasi kahit sila ginagamit nila yung naratibo ng smoke-free, wherein yung smoke-free version nila ay mga e-cigarette products na walang smoke, na you know. So kahit yun din, no, pati rin sila inaano na rin nila, no, kina-carry over nila yung aming advocacy na smoke-free and vape-free, no.
And in fact, tobacco-free generation yung amin ding patuloy na na ipinapanawagan, no? Okay. So, yun nga, dahil sa mga youth, mga kabataan. So, bilang presidente ng Sorsogon, Parents Against Vape, Sorsogon Chapter, at presidente din sa PTA, di ba? So, Ma'am Meli, ano po ba yung pwede natin maging partisipasyon para yung mga kabataan, lalo-lalo na yung mga nandun sa paaralan, ay hindi na matukso, na gumamit ng vape, maging matalino? Thank you, Ma'am Jo. So, siguro po ang may sasuggest ko as a parents po, no, maging aware po sana tayo sa mga anak natin na yung mga nakikita po kasing mga commercial sa TV, tapos lalo po mga vlogger po na hinahangaan ng mga anak natin. So, ma-inform po sana tayo mga magulang na hindi talaga ganun kaganda ang epekto ng vape sa katawan ng tao. Kasi, nung una po kasi, nung hindi pa ako na-join sa ganitong organization, ang akala ko po kasi talaga mas safe, kasi po yun ang sabi ng iba, mas safe daw po ang vape compare sa mga sigarilyo. So, nung napasok na po ako dito, doon po ako naging aware, naglawak po ang aking kaalaman sa mga bagay-bagay tungkol po dito sa vape. So, para po sa akin, sana po tayo ng mga magulang, kaya nilalabi ko rin nga po sa makasamaan ko sa school na magkaroon din po kami ng parang assembly na ma-invite po ang mga speaker na malaman po ng mga parents na ito pala talaga ay hindi ganun kaganda sa katawan ng tao. Lalong-lalo na po ang mga kabataan na sabi na pag-asa daw po ng bayan. Sana po talaga pangalagaan natin ang kalusugan ng mga kabataang ito para po sa susunod na henerasyon ng bansang Pilipinas po. Oo, ni Ma'am Meli, no, yung sabi niya na yung pag-asa daw ng bayan, yung mga kabataan, parang napatong nga ako doon. Sabi ko nga, oo nga, no, yung mga yung pag-asa ng ating bayan, yung mga kabataan, yun din pala mismo tayo ang sumisira sa kalusugan ng ating mga kabataan. Kaya importante din po talaga na sa mga magulang, kung pwede lamang po bantayan ang ating mga anak. Kung hindi kayang bantayan, at least po maging mapagmatyag bilang magulang o bilang mga guardians. So ngayon ko lang kasi nabasa, sandali. Yan, ngayon ko lang po kasi nabasa ni yung House Bill 11279. Yung bakit tinawag na syntax sabotage bill? Oo. Anong nangyari doon? Oo. Sa pagkakaalam ko kasi po, no, tinawag yan na syntax sabotage bill kasi obviously, yan pong House Bill na yan ay nakatutok sa pag-address ng illicit trade, no? Yung illegal na pagbebenta ng sigarilyo. At sinasabi diyan na para masolusyonan ang illegal na bentahan, ibaba ang syntax, no? Ang syntax po natin, hindi kasi siya hindi siya napupunta sa mga sa mga government projects, napupunta po ang buwis na nakukuha natin sa mga tobacco products, sa alcohol, no, sa mga sa ating healthcare system, particular po sa Universal Healthcare Law. So yan yung nagpopondo ng ating mga pangailangan sa ating pangkalusugan, no. Ito pong syntax sabotage bill ay banta, no, para banta sa ating public health, no, dahil talagang maaapektuhan nito yung ating pondong pangkalusugan, no. So basically po sa amin sa Parents Against Vape, yun yung aming pagkakaunawa din, no, at yung aming patuloy rin na sinusuportahan na hindi ito umabante pa, no, sa Senado. Though sa Senate wala pa naman kaming naririnig na naghahain yan. Pero ito ay matunog na pinag-uusapan at hindi talaga tayo dapat pumayag kasi nga malaki kasi katulad yan yung PhilHealth, hindi siya nabigyan ng subsidy sa ating sa ating General Appropriations Act. So affected yung mga kababayan natin na uma-access sa PhilHealth. Tapos mababawasan pa tayo ng ng pagkukuhaan ng buwis. At itong mga pagkukuha, ito kasing syntax na to, hindi lang siya to support our healthcare system. Ito rin, ang purpose din nito is to lower yung ating mga users ng sigarilyo, ng vape. Bumaba talaga yung bilang nila, no. So it's a double-edged sword. Itong itong syntax natin. Kaya yung syntax sabotage bill na yan,
from the word itself na sabotage, no, talagang sinasabotahin niya yung ating yung ating public health, no, which is importante para sa atin kasi ayun na nga mahal magkasakit sa Pilipinas. Mahirap maka-access ng mga ng mga programa na may kinalaman sa natin, kalusugan natin, no? Tapos mawalan pa tayo ng pagkukuha dahil may mga nagtatangka, no. And obviously itong bill na ito ay pumapabor sa industriya, no, sa tobacco industry, yung interest ng business. Kaya nga ang aming call din sa Youth Against Vape ay mauna yung public health, no, bago yung profit ng kung ano mga industriya, kasi syempre kuha naman tayo, 'di ba? Hindi naman sapat lahat na nakukuha natin Tapos sila, yung mayaman sila, 'di ba? Which is mahalaga na maintindihan ng mga kababayan natin na itong mga industriya na ito, gaya ng tobacco industry, ay talagang nagbebenta ng mga produktong nakakasama sa atin. At syempre, pag nakasama sa ating katawan, nagkasakit tayo, wala tayong pambayad, kaya tayo lalapit. 'Di ba? Kay kay politician, 'di ba? O kaya pipila tayo ng mahaba sa ating mga government agency na may ilan na hindi naman talaga efficient or hindi pa naman talaga ganun ka. So talagang malaking issue po ito na dapat pag-usapan ng ating mga magulang, na ating mga kabataan. No, maidagdag ko lang din po, no, na ang Parents Against Vape, nakakatuwa kasi for this issue, no, sa vape, sa smoke-free and vape-free, nabibigyan na talaga ng boses ang ating mga magulang, no. Kaya sa mga magulang natin, makiisa tayo, no, and mag-participate tayo. So kung may mga invitation for hearing like this, no, naka-live naman siya, pwede tayong mag-share ng ating mga ng ating pagsuporta. Okay. So for refreshment lang, no, siguro Ma'am Melly, maaari mo bang sabihin sa amin ano ba talaga yung mga sakit na nakukuha natin pag gumagamit tayo ng vape? Okay po. Based po dun sa mga observe ko rin po, usually po unang tinatawaan yung baga natin, no. Saka hindi rin po totoo na pag hindi raw naninigarilyo, hindi nagkakasakit. Kasi yung second po, halimbawa yung nakakalanghap lang po ng usok, yung po ang naging worse Kasi binubuga nung unang gumagamit. Tapos yung nasa paligid pa, especially kung may mga bata, may mga baby po, hindi po talaga siya ganun ka-advisable. So, as much as possible para sa akin, ang batas maganda Kumbaga, pero ang nakikita ko lang, ang pagpapa-implement. Kaya po, sana po sa ating mga legislator, sa mga tao pong nagpapa-implement ng ganitong batas, kung sakasakali, dapat po magkaroon talaga siya ng ngipin para tayo pong mga mamamayan. Kasi po sa ibang bansa, nangyayari naman Pag mahigpit ang batas nila, like Saudi Arabia, di ba po, wala namang nangyayaring ganong mga krimen kasi ganun sila ka-intact sa pagpapatupad ng mga batas nila. Kaya sana po sa Pilipinas mangyari rin yun. Dito rin po sa lalo-lalo sa Sorsogon. Anyway, banggitin ko rin po, nasa second hearing na po ang BPRI natin ng kasiguran. Sana po magtuloy-tuloy na maaprubahan po ito para po down to mga barabarangay po, na po nila to, maging aware na po ang mga tao na may ganito palang grupo na nag-i-inform para po maging aware ang mga parents sa hindi magandang idudulot ng vape sa sigarilyo sa katawan natin. Iklaro ko lang, ano yung nasa second hearing na? Yung para po, nasa second hearing na po tayo ng kasiguran na para po magkaroon ng smoke-free. Opo, yes po. Sa buong Sorsogon, ang kasiguran po ang unang-unang bayan na nagtatalaga po nito na sana po makapasa na. Baka this week sana all. Yan oo. Saludo naman sa bayan ng Kasiguran. Kasi sila yung Orchid Awardee, di ba? Yes. Yeah, Red Orchid Award. So, ano nga ba yung Orchid Awardee? Sa pagkakaalala ko lang din, ang Red Orchid Award po ay programa ng DOH, no, na kung saan ang mga local government units na masigasig sa pagpapatupad ng tobacco control policies ay binibigyan ng insentibo or ng award, no. So yung Red Orchid Award ay symbol siya, no, kasi ang sinasabi nila, yung Red Orchid Award tumutubo lang sa lugar na smoke free.
Yun po, no. Pwede akong i-correct sa comment section. Pero yun yung aking natatandaan na ibig sabihin nun ko bakit siya red orchid. So, ang kasiguran ay isa sa, actually marami naman na sa Sorsogon, no, ng mga red orchid awardee. No, pero for this one kasi sabi nabanggit po ni Ate Melly, ito pong comprehensive smoke-free and vape-free ordinance. Patuloy na natin tong kumbaga ina-advocate no sa mga LGU dahil dito mas nasasaklaw na talaga yung mas mahigpit na pagpapatupad ng policy na hindi na magagamit o may expose yung mga kabataan natin, no, lalo na sa paggamit ng vape. Medyo mas mahigpit ito sa pagbebenta at saka mas malawak kasi meron naman understandably before the kung bakit naman sila nagkaroon ng Red Orchid Award ay dahil din maganda yung kanilang anti-smoking ordinance. Pero dahil nga pumasok itong vape na ito, ang PAV kasama ang mga tobacco control advocates and kasama rin naman ang ating Department of Health ay naging katulong natin para sa panibagong development ng template na ito, yung smoke-free and vape-free, na patuloy natin ina-advocate sa mga LGUs. No? Mas mahigpit, mas malawak yung saklaw, no? Hindi lang smoke, kundi pati vape ay covered nitong ordinance na to. At gaya nga na binanggit ni Ate Melly, sa kasiguran ay nasa second hearing na siya. And we are hoping na maipasa ito, no? And of course, nagpahayag naman ang mayor ng kasiguran, si Mayor M. Hamor, ng suporta kasama ang konseho para po dito. And we are very much hopeful po na maging ordinance to. And kapag nangyari yun, ang kasiguran ang magiging model natin. Wow. LGU natin, no? Kasi dahil napakasipag din naman ng ating mga advocates doon sa kasiguran. Oo. So talagang one thing din, no, para magtagumpay ang para maipaglaban ang ating advokasya at magkaroon ng katuturan, magkaroon ng katuparan is yung mga suporta ng nasa LGU hindi lamang na kasi syempre nakita naman natin sa Parents Against Vape dito sa sa pamumuno ni Ma'am Melly ngayon, talagang yung mga parents na na din na o-orient na din siya along with the youth. Pero iba din yung may suporta pa rin ng LGU. Para mas marami sana, hindi lang kasiguran ang maging smoke-free na mga lugar. Oo. And now, siguro itanong ko pa din na ano na ba yung naaabot ng ating pakikipaglaban? Malapit na ba o malayo pa? Pero bago yan, man tayo, basahin muna natin yung mga comment dito Oo, happy watching po muna kay Macmod Sukalta. Morning po sa lahat ng supporters ng Botox News Online, lalo na kina Ate Jo at sa lahat ng nanonood from Tacloban City. Nakarating tayong Tacloban. Hello po, good morning mula kay Norilyn. Ano nga ba ate ang pinag-usapan? Sabi ka kung pakinggan sa vape po. Meron sa Games Vape po tayo. Hi po Ate Jo, pa-shoutout na lang po Karamamay Erlinda Gibaga, Julens Espela Gibaga, Judy Gibaga Espela at kay Bolo dyan po sa Barangay Utavi, Tawi-Tawi at sa mga at sa mga tita Nora Espela. Tita Rosa po, thanks po, it's me, Julie Gibaga. And kay Rocky Mabansa, Good morning po, lalong-lalo na po sa mga taga-barangay Rangas Huban. Yan. Good morning po, galing po ako sa Rangas Huban nung nakaraan Shout out po sa Parents Against Vape, especially kay Ma'am Meli Banyares mula kay Junjun Alerta. Parang kilala ko to. Sino to? Ikaw? Ex mo? And syempre, happy watching kay Ma'am Manel Hargo. Okay, yan. Thank you so much po. At syempre sa Team Lain Nagpupuknit at sa A1 in Sorsogon and then sa Astre. One time ipapakilala ko rin kayo doon. Okay? And syempre, eto na po yung katanungan na pinutol natin kanina. So sa pakikibaka po natin. Sa pakikipaglaban po natin, ano po ba yung nakikita nyo sa vision nyo? Malapit pa po ba tayo o malayo pa?
Ano na ba? Okay, sige ako na muna ang sasagot, no. Malayo pa, pero may liwanag naman doon sa dulo. May hope pa rin naman, no. Kasi ang kasalukuyang political environment natin ay hindi masyado pumapabor sa ating mga ipinaglalaban, no. Pero hindi naman ibig sabihin nawalan tayo ng boses. Binibigyan naman tayo ng platform at pinakikinggan naman tayo. So medyo mahaba-haba itong laban na ito. Kaya ang PAV kahit na medyo may challenge sa national level, bumababa kami sa local, no. Kaya doon muna tayo kasi gaya na nabanggit ni Ate Melly na nasa second hearing yung ating propose. So ibig sabihin ito malapit na, no. Sa local level doon tayo ngayon. Doon natin mas pag-igihan, no. And i-share din ni Ate Melly sa atin yung ilan sa mga gagawin namin, no, dito sa Sorsogon and sa Albay, no, dahil tuloy lang tayo mag-build ng natin, ng alliance natin, no, with parents and with young people. Yan, diba? So talagang na. So siguro naman bigyan muna natin ng panahon para ano nga ba ang mga ginagawa at gagawin mga aktibidad ng Parents Against Vape. So far po, sa ngayon po, nagsisimula na po kaming pumasok sa mga barabarangay. Anyway, actually po, bukas, meron po kami mga information drive na gagawin sa Barangay Teresa Martires po, Kasiguran, and Barangay San Pascual. After po niyan, sa July 29 po, naka-schedule po kami sa Barangay Burgos para po ma-inform ang mga tao doon na ang Parents Against Vape po ay willing pong bumaba sa mga barabarangay para po ma-inform ang mga magulang. Tapos kami po talaga, gagawin po talaga namin ang lahat para mapakinggan at maisulong po ang aming mga pinaglalaban. Although mahirap, pero sige lang, go lang po tayo. So, sandali, Barangay Burgos, ibig mo sabihin, nakalabas na kayo ng Kasiguran. Ngayon, nandito na kayo sa Sorsogon talaga? Hindi po, Kasiguran pa rin po. Burgos, Kasiguran po. Okay. So, Yes po. talaga kailangan natin magpunta na ng Sorsogon City. Sipag lang po, sipag lang talaga. Okay. So, how about you, Sir Judy? Maidagdag ko lang din po doon, no. Ito pong mga tinatawag naming seminars, capacity development seminars, ay pagkakataon na rin for Parents Against Vape to advocate for the enforcement, yung 100 meters natin na pagbabawal ng pagbebenta at saka paggamit ng tobacco products, lalo na sa mga pampublikong lugar at sa mga paaralan. So, sa tulong ni Ate Melly at ng mga barangay captains na nandoon ay nawa, no, ma-enforce natin. Kahit habang hinihintay natin ang passage ng local ordinance, meron naman tayong mga existing na batas na pwedeng i-implement na ng ating mga barangay officials, no. So idugtong ko lang din po, no, sa mga susunod na araw din po kami rin ay bababa sa Albay Central School, sa Kabangan Elementary School, sa Morera sa Ginobatan. So ito po yung ilan sa mga area na pagdadausan din po namin ng capacity development seminars. Of course, ang Erosin. So nag-open na rin po, may opportunity na rin tayo sa Erosin. Wow. And of course, dito last month din kasama natin ang PAV Sorsogon. Ang tawag nga ay Sorsoganon Against Vape o yung SAVE, no, kasama natin sila. And we look forward na makapag-roll out na rin dito, no. So ito yung mga ilan sa mga activities na gagawin natin sa Sorsogon and sa Albay. And i-plug ko na rin po, no. Kasi after that, meron naman kami in partnership with SLU St. Louis University, Future Physicians for Health and Human Rights, no. Itong webinar na The Haze 2. So, Vape No More, Breathe Easy, Breathe Healthy. So, ito ay in partnership with Youth Against Vape, Global Youth for Tobacco Control, at ng mga mga kaibigan natin sa iba't ibang mga schools, no. Sa pangunguna ito ng ating mga friends sa Baguio. Wow. So, kasi sila rin naman yung inspiration ng PAV. And sila rin yung minomodelo ng PAV sa sa local level kapag pine-present. So, ito ay sa February 1
10 a.m. hanggang 12 noon. Puntahan lang nila yung page ng SLU, Future Physicians for Health and Human Rights. Ayan. So talaga palang busy. Oo, talagang puspusan ang kanilang ginagawa para nga naman marinig nyo na kami, ang mga tinig. Oo, na ang ginagawa naman kasi ng Parents Against Vape, hindi lang naman po para sa kanilang sarili, kundi para sa inyo, para at least magkaroon tayo ng malusog o na buhay, 'di ba? So ngayon po ang dami pa kasing katanungan sa utak ko na na kailang yung oras naman natin, no. So meron pa kayong ibang gustong sabihin? Of course, ang Botox News Online, Sorsogon, ay nag-open din ng pagkakataon sa PAV na mas maipahayag pa nito yung kanyang advocacy sa mas mahabang oras. Siguro i-plug ko na rin po yun, no? Na malapit na po ang Healthy Life, Happy Life na i-broadcast din natin sa tulong po ng Botox News Online, Sorsogon. So, abangan niyo po yan. Kaya, and of course, kasama natin dun si Ma'am Jo, po natin siya, kapartner natin siya doon sa program na yan. So, I think yun, no, yun yung isa sa abangan din po ng ating mga taga-subaybay. Oo, at excited ako doon, ha. Ano yung healthy life, happy life. Gusto ko yung palagi. Kasi parang yun ang yun ang laging bagay sa akin. Hindi naman ako nagiinom, hindi naman ako sisigarilyo. Po yun, no, makikilala natin, hindi lang PAV ang makikilala natin doon, kundi yung iba't ibang mga partners din natin. And of course, doon mas mapag-uusapan natin yung mga emerging public health issues, lalo na yung may kinalaman sa ating advocacy. Yes. Oo. Para sa at maririnig nyo rin kami, ang aming mga tinig, kahit naman mga ordinaryong tao. Alam mo yung kasi, naalala ko doon nung pumunta tayo ng Pilar, ko si Vice Mayor Luis Leo Sala Jr. Actually, ngayon hindi ko na, parang nasa second hearing na rin yung kanyang yung bill, yung kanyang propose na maamyandahan yung parang ang Pilar, maging smoke free, vape free din ang bayan ng Pilar. So padami yung sumusuporta sa inyong adhikain, sa ating mga adhikain. And syempre po, kasabay na rin doon, meron din talagang mga, nakita ko yung post ni Miss Mardy, yung may naniniga, may nagbi-vape. Sabi ko, totoo ba yung picture? Diba? Parang masakit sa kalooban na yung ilang tagapagpatupad ng batas, siya rin namang bumabali. Oo. Pero yan yung isa sa mga i-discuss natin, doon sa ating magiging programa. Sabi ko nga, dapat dito yung no hold barrel, yung talagang diretso. Ganun yung mga natin. Para at least mas mapagtuunan ng pansin. Hindi tayo isa walang bahala. Okay po. So, Ma'am Meli, baka naman meron kang additional para sa ating mga manunood. Idagdag ko rin po, just in case po sa mga barangay po, pag nakatanggap po sila ng gantong mga activities po, sana po pumunta po ang mga parents, saka maging sana ang mga barangay council. Anyway, sa 3 barangay na napuntahan ko so far, okay naman po, napaka open-minded naman po sila, saka natutuwa po sila na napagbigyan sila ng pagkakataon na ma-inform. Hindi nga, kasi minsan ko yung mga barangay na parang pag napupuntahan sila, lalo na kung nagko-courtesy call ka, iba yung tuwa nila na kasama pala kami dito. Oo. So, alam nyo po ba mga kausap, ang dami pa po natin talagang dapat pag-usapan, ang dami natin dapat tuklasin at alamin tungkol dito sa vape. Hindi naman po kasi siya simple lang na sinabi natin na, tigil ka na ng pagbe-vape. Hindi po ganun kadali talaga yon sa mga talagang talamak na. Pero nandito po ang Parents Against Vape para tulungan kayo. Kaya magkakaroon sila ng programa dito sa Botox News Online sa Biyernes, next first Friday ng February. Doon po tayo. 31. Okay. Okay po, 31. So, yan po yung aabangan natin, 5 p.m. to 6 p.m. po tayo. Kaya para maraming matuklasan. Oo, yan. Para marami tayong matutuklasan.
maraming malalaman. And then, syempre po, bago tayo magtapos, ayan, happy birthday po muna kay Lisilda Hamor. Oo, birthday niya ngayon. Ang pagbati ay syempre mula pa rin sa ating pinakamatapang dito. Si Ma'am Mardy Halcon. Yan, happy birthday po, Tita Lisilda Hamor. So, bago po tayo magtapos, baka meron kayong gustong batiin, i-shout out please. Sige po. Shout out po sa Barangay Santa Cruz, sa mga friend ko, Kalahati Lois Albuera, Roxanne Graho, at sa lahat po inform ko rin po pala ang Barangay 13 Martires, then San Pascual po bukas, may event po tayo doon. Abangan nyo po kami, kasama ko pang aking mga speaker Fresh from Manila po, wala pang tulog. Fresh from Manila, walang tulog. Yes po. Oo, ikaw Sir Judy, baka ganun din, Fresh from Manila. Fresh from Manila, na wala pang tulog. And ayun po siguro binabati ko rin po yung mga kaibigan natin sa Blessing Christ by Grace Church, Batasan. By the way, galing nga po kami ng Manila. So yun, iniwan ko muna yung mga assignment ko doon. Of course, i-plug ko na rin po, i-like nyo po ang amin pong social media pages, ang Parents Against Vape, no? Hanapin nyo po yan sa Facebook. Ganyan din po ang Youth Against Vape and Global Youth for Tobacco Control. And lastly, Philippine Smoke-Free Movement. So, ito po yung mga pages. Marami po yan, no, ng mga tobacco control advocates. Pero, i-like, i-follow, and i-subscribe nyo po kami para po madagdagan, no, yung ating mga kaalaman. Mahalaga talaga na-inform tayo, no. Hindi naman kailangan sobrang galing, hindi naman kailangan sobrang technical, no. As long as makatch natin yung vision ng ating advocacy at magkaroon tayo ng heart, no, doon sa mga natin, no, yung mga pinaglilingkuran natin ay magagawa natin maging advocate for a smoke-free and vape-free environment. Alright. So, ayan na po, inabot na tayo ng oras at maraming salamat po sa inyo, Sir Judy, and kay Ma'am Melly, and of course kay Ma'am Mardy na nandito sa loob. Sige. Supporting system daw siya ngayon mga galing sa biyahe. Alright. So, sa ngalan po ng aking mga kasamahan dito sa Botox News Online, sa pangalan ni Gwapo na Gwapa pa Kuya Boris Maranyo, at syempre sa pangalan din po ng aming yung siga, yung matapang naming kasamahan dito na walang kinakatakutan, walang inaatrasan, Maestro Obit Apin. At sa pangalan din po ng aking mga kasamahan sa technical, kay China Pile, at syempre sa mga OGT na galing sa CCDI, kay Diana Rose Alcaraz, John Paulo Dolpina, Leonard Baldoza, Sherlyn May Enovejas, at syempre sa ating General Manager na si Engineer Harold Laguerta. And maraming salamat din po, at sa pangalan din po ni Huban Aspirant Mayor, ang aming bossing na si Rohel Botox Fulleros. Thank you po. At syempre, sa kanyang pinaka-bossing, ang kapitana ng Barangay Lahong Huban na si Kapitana Maypura Fulleros, at kay Huban Councilor Attorney Gerson Fulleros Quirino. Ay, naku naman. Yan. Eto po si Ate Jo. Magbabalik kami sa Lunes, same time, same place, sa Maugma na Kita.
Natas, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antonetos and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? Albaitiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place tiki-rific. Contact us now. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.